Good morning, everyone. Choko Natsumeyo. This is Sungjini Miles. So, kamusta kayo sa inyong kinalalagyan? Sana sa mabuti kayong kalagayan. So, nais ko lang naman i-share sa inyo kung paano gumawa ng sentence in Korean. So, making sentence in Korean, meron tayong mga pattern na sinusunod. Unlike sa paggagawa ng sentence sa atin, sa English. So, sa Korea, meron tayong tinatawag na subject, which is ang kanyang particle ay si, nun, and un. And then, ang time particle niya ay si, And place particle, which is si, or eso. And object particle, which is si, ril, and ul. At ang pinakalas natin, paggagawa tayo ng sentence, which is si, verb. So, sa verb ninyo, nakadepende kung anong ilalagay ninyo, polite ba yan or formal. So, dito, ang gagamitin natin si formal way, which is si pinida at sumnida. Then, napapansin ninyo, meron tayong mga particles, okay? So, mga particles natin dyan sa subject, bakit nun and un? So, kapag ang inyong subject, ang ending niya ay walang patsim, ang ilalagay nyo sa dulo ay si nun. At kung may patsim naman or ending consonant, ang ilalagay nyo si un. At sa place natin, wala na tayong ibang sinusunod dyan, kundi pag ang time ninyo ay lalagay lang natin si lang. And place. So, place ninyo kapag ang verb ninyo ay meron kayong ginagawa doon, ang ilalagay ninyo sa place ninyo ay si eso. Pero kung sa verb ninyo ay wala naman kayong ginagawa, ilagay ninyo si And object particle natin, kapag may patsim, ang ilalagay nyo si ul. Kapag walang patsim, si rul. And ganun din dito kay verb natin. Sa stem natin, kapag may patsim, ang ilalagay natin sino? Si sumnida. Kapag wala namang patsim, pinida. Okay. So, and ang pattern natin ay SOV, which is si subject, object, verb. STOV, which is si subject, time, object, and verb. And STPOV, which is subject, time, place, object, and verb. Nakadepende sa inyo kung lalagyan nyo ng time or time with place or wala na. Okay? Depende sa inyo kung anong sentence ang gagawin ninyo. So, example, sa English natin, ganito ang sample natin. I read book in the morning in the library. So, sa Korea, siya ay I, in the morning in the library, book read. So, as you can see guys, sa English, nasa una yung may ginagawa, yung read. And then sa Korean, nasa dulo yung may ginagawa or to do something. So, paano siya gawin ng pattern sa Korea? STPOV. So, kompleto siya. May time, may place. So, ano nga ba? In Korean yan. Paano natin siya i-arrange? So, subject natin si 저는, which is si I. So, bakit 저? Dahil ang verb natin ay si formal. So, nun, particles nun yan. So, ang time natin, sino nga ba ang time natin dito sa sentence natin? Siya si 아침. Si morning. So, ang particles natin si So, place natin, sino nga ba ang place natin dito? Si library. Ano nga bang library sa Korea? Siya si 도서관. So, bakit eso ang place natin? Tingnan natin mamaya sa verb. So, object natin si book. Ano nga ba ang book sa Korea? Siya si 책을. Okay, dahil patsim siya, ang ending niya, so il lang nilagay natin. So, ang verb natin, sino kaya? Siya si read. Nagbabasa. So, sumnida nilagay natin dahil meron siyang patsim. So, balik tayo doon kay place natin sa dosoguan. So, bakit eso ang nilagay natin doon sa place natin na particle? Dahil, ang verb natin ay may ginagawa. Siya ay nagbabasa.
Okay, so ang in the morning in the library book read in Korean siya si 저는 아침에 도서관에서 책을 읽습니다. Ganyan po gumawa ng sentence. Okay? Napaka-basic pong gumawa ng sentence kung meron lang kayong vocab. So, next natin. Nauna na si Mail. So, English natin, ang pang sample ay si I read book every day. In Korean, i-arrange siya I everyday a book read. So, pabaliktad, di ba? Yung read niya nasa dulo. So, sentence sa English, nasa unahan. So, si na or cho, siya si I. Yan. So, lagyan natin ng particles yan, which is si nun dahil wala silang patchim. So, ang everyday natin, ayan na si Mail. So, ang mail natin, so nasa time yan siya. Nakadepende sa inyo kung lagyan nyo ng particles o hindi. Yan, nakadepende naman sa inyo. So, ang object natin si check. Yan na si book. Okay, so ang object natin, ang particle ay dahil meron siyang patchim. At ang verb natin, ang verb stem natin si read, si ik. So, lagyan natin ng pantapos. Ayan, nakadepende sa inyo kung polite or formal. Okay. So, ilgoyo or ilgsumnida. So, I everyday a book read. In Korean ay 저는 매일 책을 읽습니다. Or 나는 매일 책을 읽어요. So, napakadali lang gumawa ng sentence, guys, kung meron na kayo talagang mga vocab. Okay? Then, S. Ayan, S, T, P. May manner tayong dinagdag. O, V. Okay. Bakit may manner? Okay, si manner, landyan lang siya lagi nakadugtong kay place at object. Na gigitnaan siya. And then, sample natin dyan sa sentence ng pattern na yan, si na or jo as I. Everyday is mail. So, yan. And, kungwon. Ano nga ba yung kungwon? Siya ay in the park. Ayan, eso. Bakit eso? Titignan natin kung ano yung verb niya. So, yung manner natin si 조용히. Ano nga ba yung 조용히? Siya ay quietly. Tahimik. Ano? So, ang object natin ay check. Si book. 책을. So, ang verb natin ay si il. Nagbabasa. Uyo or sumnida. Kapag formal ginawa natin dyan sa sentence na yan, magiging 저는 매일 쿵원에서 조용히 책을 읽습니다. Okay? Kapag polite naman, 나는 매일 쿵원에서 조용히 책을 읽어요. Okay. So, siya daw ay nasa park everyday at tahimik siya nagbabasa ng aklat. So, nakadepende sa inyo kung inyong sentence may manners o wala. Okay? Kung maingay kayo magbasa na nagsasalita kayo habang nagbabasa, manners din yan. Okay? At quietly, manners din siya. Nakadepende sa inyo kung sentence niyo lalagyan nyo ng manners or wala. Ito na nga. Next tayo. S-O-V. Bakit meron tayong space sa gitna? Yan si conjunction. Plus natin ulit si S-O-V. Ayan. So, sa paggagawa ng sentence, kung may manners tayo nilagay, meron din tayong conjunction. So, ang SOV natin sa una, which is si na 저는 책을 읽어요. Yan yung nagbabasa ng aklat. So, ang conjunction natin dinidugtong sa gitna, which is sino? Si, 그리고, 하지만, at 그래서. Okay. Yan sila. Yan yung mga conjunction na tinatawag. Dagdag, kumbaga. Kung meron kayo sample sa sentence niyo, meron kayong kasunod na idudugtong sa inyong salita. So, example natin yan, si 저는 책을 읽어요. 그리고 나는 or 저는 커피를 마셔요. So, kapag ganito naman ginawa niyang sentence,
automatic tatanggalin nyo si pangalawang subject. Okay, sabi nga dito, remove this na or jo. Kapag meron kayong kirigo. Okay? So, hindi na kayo kailangan maglagay pa ng another subject dun sa dulo. Kasi, ito na siya. Matik na yan. Nandyan na siya. Kapag meron kayong conjunction na ilalagay. So, sino nga ba yan si kirigo? 하지만 at 그래서. Si 그래서 siya si so, 하지만 is but, and 그리고 I and. Okay? So, sabi dyan, in Korean, in English, siya ay, 저는 책을 읽어요. Siya ay nagbabasa doon na aklat, at, or 그리고, umiinom siya ng kape. Okay. In short, ito na siya sa ilalim. Dahil nawala na si another subject, ayan na lang siya. Ito na lang natira. Okay? Bring down natin. Ito na siya. Siya si 저는 책을 읽어요. 그리고 커피를 마셔요. Siya daw ay nagbabasa ng aklat at umiinom ng kape. So dito, habang nagbabasa ka ng aklat at umiinom kayo ng kape, pwede nyo naman dito si kopi palitan ng uyo, which is si milk or juice. Juice. Yan, nilagay niya juice dyan. Pwede rin Coke, Cola, or ano pa inumin? Situ, kahit anong drinks. Pero, kapag nilagay niyo dyan si Mikju, sino nga ba si Mikju? At soju, ayan. Huwag niyo lang naman nilagay dyan. Kasi, pag nagbasa kayo na habang uminom kayo nun, baka hindi niyo na naintindihan yung binabasa niya, no? Pero mas better habang nagbabasa kayo ng aklat, ang iinumin nyo ay uyu. Or coffee. Coffee is pampatanggal ng antok yan eh. Pwede din yan. Uyu naman is maganda naman yan sa brain. Okay? Kapag nag-iinom kayong gatas. Habang nagbabasa. Or juice, malamig kapag mainit ang panahon. So, yan lang ang aking na-share sa inyo sa paggagawa ng sentence. I hope na may natutunan kayo at dagdag kaalaman sa inyo pag-aaral sa Hangul. Okay? So, yun lang naman, 여러분. 감사합니다. 다음에 봐요. 안녕.